Substantial evidence, yan ang ating pag-uusapan ngayong araw, dito lang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong upload. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga ma'am at sir. Today we are going to discuss something about substantial evidence. Sa mga administrative cases at quasi-judicial proceedings sa Pilipinas, hindi kailangan ng katulad na antas ng ebidensyang ginagamit sa criminal cases. Sa halip, ang substantial evidence ang pamantayang sinusunod. Bagamat mas mababa ito kaysa sa proof beyond reasonable doubt, sapat ito upang suportahan ang desisyon ng isang tribunal or agency. Ito ay may malaking epekto sa mga disiplina, suspension, or dismissal ng mga government employees o kahit private employees sa pamamagitan ng labor cases. So ano nga ba ang substantial evidence? Ang substantial evidence ay ang uri ng ebidensya na may sapat na relevancy upang magpatibay ng conclusion na ma-justify at makumbinsi ang isang taong maayos ang kaisipan. According sa Section 5, Rule 133 ng Rules of Court, substantial evidence is that amount of relevant evidence which a reasonable mind might accept as adequate to justify a conclusion. Ganito yan mga ma'am at sir. Ang substantial evidence ay mas mababa ang threshold or mas limitado kumpara sa proof beyond reasonable doubt in criminal cases at preponderance of evidence in civil cases. So ibig sabihin hindi sapat ang substantial evidence kung gagamitin sa mga criminal at civil cases bilang ebidensya, pero accepted ang mga ganitong klaseng ebidensya sa mga administrative offenses tulad ng pagtulog habang naka-time in sa trabaho, pag-absent ng walang abiso sa mga boss or supervisor sa trabaho, and something like that. Okay, let's make the distinction between proof beyond reasonable doubt and substantial evidence. Ang proof beyond reasonable doubt ay ang pinakamataas na level ng ebidensya na kailangan upang mahatulang guilty ang isang akusado sa criminal case. Hindi kayang i-sustain ng substantial evidence ang isang criminal case dahil ang goal nga sa mga ganitong kaso ay to prove beyond reasonable doubt at hindi pang tribunal or pang agency lamang. Para mas maganda, let's make an example about this. Halimbawa, incident report, CCTV. Sa office setting, may incident report na nagsasabing si Natoy na mahal ka ay natulog habang naka-duty at na-confirm ito ng time log at CCTV. Ayon sa scenario, kung ang pag-uusapan ay administrative case, ay pwede na siyang masuspinde gamit lamang ang incident report at ang supporting file dahil confirm, justify at relevant ang mga ebidensyang naipakita. Ngayon bakit hindi ito pwede sa criminal na kaso? Kung gusto mong kasuhan si Natoy na mahal ka ng criminal case sa ilalim ng Abandonment of Duty under RA 9485 Anti-Red Tape Act of 2007, ay hindi sapat ang incident report lamang. Dahil ang abandonment of duty ay isa lang administrative case at hindi siya sakop ng criminal case. Ngayon, kailan ito magiging criminal na kaso? Magiging criminal case ito kung si Natoy na mahal ka ay nakuhaan ng CCTV na nagnanakaw sa oras ng kanyang duty at na-confirm at nakuha sa kanya mismo ang mga item na ninakaw. Okay, to make it clear, gumawa tayo ng maikling analysis tungkol sa senaryo na ating binasa. Ang unang ebidensya, ang CCTV footage, ay maituturing na substantial evidence, ngunit hindi ito maaaring gamitin sa isang criminal case. Ngunit ang ikalawang ebidensya, ang ninakaw na bagay na natagpuang nasa pagmamay-ari ni Natoy, ay maaaring gamitin bilang basehan sa kriminal na kaso. Anyways, sa magkaibang sitwasyon na ating binasa, ay nakita natin kung kailan nagbabago ang bigat ng isang ebidensya. Unang ebidensya, ang CCTV footage kung saan makikitang nagnanakaw si Natoy, ay maaaring gamiting ebidensya sa administrative case pero hindi sapat mag-isa para sa criminal case. Pangalawang ebidensya, ang ninakaw na bagay na natagpuan sa pagmamay-ari ni Natoy, ay maaari ng gamiting basehan sa criminal case sa ilalim ng Doctrine of Recent Possession. Anyways, isang maikling paliwanag lang about Doctrine of Recent Possession. Ang Doctrine of Recent Possession ay isang mahalagang legal principle na ginagamit sa criminal law, lalo na sa mga kaso ng theft,
robbery, at carnapping. Ito ang mga key elements ng doctrine of recent possession. Number 1, the recent possession, fresh pa or ilang sandali lang nakalipas matapos ang krimen. Number 2, exclusive possession, wala nang ibang may hawak sa na-obtain or nanakaw na bagay maliban sa suspect. At number 3, failure to explain, hindi kayang ipaliwanag ng suspect kung bakit nasa kanya ang bagay na ninakaw. Okay, let's go back to the topic. Gaya nga ng nasabi kanina, sa mga administrative cases, hindi na kailangan yung buong katotohanan. Basta may sapat at may saysay na ebidensya na kayang paniwalaan ng isang taong nag-iisip ng maayos, pwede na itong gamitin para i-justify ang naging conclusion base sa mga ipinakitang ebidensya. Anyways, this is used also by administrative bodies such as Civil Service Commission, Office of the Ombudsman, Commission on Audit, Department of Labor and Employment, and National Labor Relations Commission. Okay, para sa huling bahagi ng ating discussion, magbigay tayo ng halimbawa ng isang administrative case na nauuwi sa dismissal ng isang government employee. Example, si Cardong Curicong, isang public school teacher, ay inireklamo dahil sa chronic absenteeism. Nag-submit ang principal ng mga daily time records sa school division office na nagpapakitang wala siya sa klase sa loob ng 15 sunod-sunod na araw at wala siyang naipasa na excuse letter. Decision ng SDO, patawan ng disciplinary action si Cardong Curicong. Ang mga DTRs na ipinasa ng principal ay itinuturing na substantial evidence. At ang ginawa ni Cardong Curicong na paulit-ulit na pagliban sa trabaho ng walang valid excuse ay isang halimbawa ng administrative offense. Kahit mag-appeal siya, tuloy pa din ang desisyon ng SDO. Dahil sa wala namang na-submit na excuse letter si Cardong Curicong para maging rebut niya sa reklamo. Anyways, madami pang iba't ibang senaryo tungkol sa administrative case kaugnay sa mga substantial evidence. Gaya nga ng binanggit na natin kanina, ang substantial evidence ay standard of proof na ginagamit exclusively sa mga administrative cases or proceedings tulad ng mga kaso sa loob ng government, public schools, at iba pang public service offices. Ganyan po gumagana ang substantial evidence pagdating sa mga administrative cases. At siguro ay dito na po muna matatapos ang ating usapan tungkol sa substantial evidence. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito, ay maraming salamat sa iyo. At kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like, share at subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. So hanggang dito na lang mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi at maraming salamat ulit sa inyong lahat at God bless at hanggang sa muli.